Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay tungkol sa isang taunang binata na nabigyan ng second chance para makabalik sa nakaraan. Ang buhay kabataan ng bida nating si Natsuki ay puno ng kabiguan, ligwak ang pormahan, walang mga kaibigan, at binasted pa ni crush matapos mag-confess. Ganun pa man hindi pa dito nagtatapos ang kwento, matapos bigyan ni Lord ng chance bumalik sa nakaraan. Dito iikot ang ating kwentuhan, sa kung paano binago ng isang talunan ang mapait na kapalaran sa buhay kabataan. Umpisahan natin ito sa silid kung saan napapaisip ang binata sa mga kabiguan sa nakalipas. Habang nanonood ng sikat na movie kung saan ang bida ay nag-time travel para mapasagot si crush, napaisip ito kung paano kaya kung mangyari din iyon sa kanya. Noong high school ay minsan na siyang iniwan ng kaibigan, at ang kabuuan ng high school life ay masasabing walang kulay. Bagamat nagawang makapagtapos ng college at makakuha ng disenteng trabaho, hindi nito maiwasan isipin baguhin ang buhay kabataan lalo nang maalala ang pagbasted ni crush. Dito na ito napadasal na kung maaari ay makabalik sa nakalipas, at sa paggising kinaumagahan ay nagulat na bumalik sa chubby na sarili. Sunod nitong nakita ang kapatid na si Namika sa junior high uniform, gayong magka-college na dapat. Tinanong nito ang kapatid sa petsa, at nang muling tingnan ang kalendaryo ay dito nakumpirma na bumalik siya 7 taon sa nakalipas. Dahil dito, hindi nito mapigil ang magulat at hindi maniwala sa mga nakikita. Sa una ay iniisip nito na panaginip lang o nasobrahan sa anime, kaya muling humiga at umaasang paggising ay babalik sa normal ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang oras, dumating ang nanay nito at masayang binati ang binata dahil kakagraduate lang sa junior high. Sa sandaling ito, saka palang tinanggap ng binata na talagang bumalik siya sa nakaraan. Kasunod nito ay pinakalma ang sarili, desidido na hindi sayangin ang binigay na pagkakataon para baguhin ang teenage life. Sa puntong ito ay ibubuhos na ang lahat para walang pagsisisi, at itatama na ang mga pagkakamali sa nakaraang buhay. Dahil isang buwan pa bago ang pasukan, inayos nito ang sarili at sinimulan sa matinding takbuhan at ilan pang mga ehersisyo. Inaraw-araw ito ng binata at maging ang ligwak na pormahan ay sinubukan din level up. Dahil dito, gulat na gulat ang kapatid nito dahil gwapo na at brusco pa, maging ang kababata nitong si Mayori matapos magkasalubong sa oras ng jogging. Nagkaroon ng mga ito ng maikling palitan at napag-usapan na pareho sila ng eskwelahan na papasukan. Sa kabila nito, hindi pa din kumbinsido ang bida natin na pogi siya, kaya kahit sa kabila ng mga chicks na patay sa tabi ay kabado ito sa unang araw ng pasukan. Maya-maya, dito na nito nakita ang sweetheart na si Hakari kaya tinamaan ng lintik, pagkat busted ang inabot dito matapos mag-confess noon. Matapos ang romantic encounter ay natawag ang pansin ng dalaga ng kaibigang si Nanase, at saka nangako ang binata sa sarili na gagamitin ang teknik ng romantiko para mapasagot ito ngayon. Gaya dati ay magka-section ang mga ito, nang biglang matawag ang pansin sa ingay ng 3 estudyante na dati niyang mga kaibigan noon. Kasunod nito ay nagpakilala ang binata at pinasundan naman ni Raita. Nang si Tatsuya na ang nagpakilala ay kabado ito, dahil ito ang lalaking pumutol ng pagkakaibigan nila noon. Ganun pa man, ngayon ay hinangaan nito ang pangangatawan ng binata, at nagtaka matapos nitong sabihin na di kasali sa sports club. Nang bigla, hinawakan ni Sakura ang abs nito dahilan para mapinsala ang ating bida. Pagkapasok sa paaralan ay agad nakita ni Sakura si Hakari na nagresulta para magtipon ang lahat. Matapos mapag-usapan kung saan nag-junior high, formal nagpakilala sina Nanase at Hakari na mag-best friends. Sinabi ni Nanase na si Hakari ang pound for pound dati sa ngalan ng kagandahan sa eskwelahan, pero nahiyang tinanggi naman nito. Nagresulta ito para matahimik ang klase, sa kabaman at ang binata na mukha yatang di mo pwedeng sabihin na hindi ka maganda, dahilan para kiligin ang dalaga at makapuntos dito. Nang oras na para magpakilala, naalala ng binata kung gaano kaligwak ang tirada noon kaya nais iyong ibaon na sa limot. Pagkatapos ng klase, nag-ikot-ikot muna ang grupo sa eskwelahan para sumali ng club hanggang sa makita ng binata si Mayori. Nag-aalala ang binata na baka ibunyag nito ang pagiging nerd, habang agad namang nagda-moves ang dalaga kay Raita na naging first name basis kaagad. Nagkulitan ang magkababata hanggang sa makiusap si Mayori na tulungan sa Raita niya, at bilang kapalit ay tutulungan ang binata kay Hakari.
Makalipas ang ilang linggo, mabilis naging matatag ang band ng grupo at nagkasundo ang mga ito na lumabas kinaumagahan. Kasunod nito, pinuntahan ng binata ang crush sa locker at nag-alok na sabay na silang umuwi. Alam ng binata na sa araw ng Biyernes ay mag-isa itong uuwi, dahil may extra lesson ang best friend nito. Isang linggo itong nagmatsyag para lang maisakatuparan ang The Moves, kaya baka naman may nakarelate sa inyo dyan. Habang naglalakad, napatanong si Hakari sa plano kinabukasan sapagkat busy ang lahat at walang napagkasunduan. Nagmungkahi si Natsuki na pag-usapan na lang online, at dahil wala pang group chat ay nagkasundo na gumawa ng isa. Napatanong ang dalaga sa magiging pangalan noon, sinabi ng binata na Hashimiya Fan Club subalit ayon dito na weird iyon kaya ang cute ng moment. Sinabi ng dalaga na Natsuki Fan Club na lang, at nang sabihin ng binata na walang fan ay ngumiti ito dahil alam niya. Sa huli, nagkasundo ang mga ito na Natsuki family na lang, kung saan kinunan ng dalaga ang binata pang profile doon. Dahil sa naisahan ginantihan ng romantiko ang kanyang romansa at kinunan din ito. Matapos kapwa mapinsala, lumapit ng bahagya ang dalaga para sa isang selfie na nagpakilig sa binata. Dahil dito, baman at sinanase na maaga pa para maglambingan. Pagka-uwi, napatawag si Mayori sa binata na kinuha pa ang number nito kay Namika, para lang makahingi ng tulong mapasagot ang write niya. Nagkasundo magkita ang mga ito, kung saan pagkarating ng binata ay try na stalk agad ng kababata dahil sa baduy na pormahan. Nahihiyang ngumiti ito, dahil tracksuit lang ang disenteng damit na meron dulot ng pagiging Yutako nerd. Mula dito, sinabi ng binata na tutulungan ito kay Raite sa isang kondisyon, at iyon ay ang samahan mamili ng damit para hindi magmukhang kawawa sa lakad ng grupo bukas. Pumayag ang dalaga at matapos makapamili ng damit ay pinasalamatan ito ng binata. Ayon sa dalaga na wala iyon lalo't siya rin lang ang makatutulong dito, kaya mas mabuti kung magiging formal na partner in crime sila. Sinabi nito na bilang kapalit sa pagtulong ng binata para makuha si Raita, ay tutulungan itong maging smooth ang romantic route. Sa araw ng hangout isa-isa pinakita ang pormahan ng bawat isa, at salamat kay Ate Mayori at dinagmukhang takmol ang ating bida. Habang naglalakad medyo asiwa ang binata sa suot, kaya pinuri ito ni Crush pampalakas ng loob. Sinabi ng binata na cool din ito, ngunit napatanong na ba't cool hindi cute kaya akala nito na mali ang tirada. Sa kabutihang palad ay nais lang magpa-cute ng dalaga, kaya hay naku napinsala agad ang binata. Pagkarating sa sports gym ay table tennis ang unang game, kung saan pinagmalaki ni Hakari na magaling dito. Hinamon ito ni Tatsuya ngunit tumanggi dahil natakot, kaya sa huli ay si Sakura ang naging kalaban nito. Lakas loob nag-request ang binata sa crush na sila na lang ang maglaban, at agad naman pinayagan nito na nagpa-cute pa. Samantala, si Raita at Nanase naman ang magkalaban at nagkasundo ang mga ito na magkaroon ng tournament. Sa pagsisimula ng laro ay hindi makatama ang cutie at nagpalusot na off-night lamang siya. Tinanggap ito ng binata sa una, subalit habang tumatagal ay napagtanto na hindi talaga ito marunong. Dito na sumingit si Nanase na sabihin ng binata ang totoo, at nang gawin nga nito ay nagpipilit pa din ang dalaga na marunong. Ayon kay Nanase naligwak talaga sa sports ang bestie, dahilan para magtanong ang binata kung ito ang nagmungkahi na pumunta dito. Pa-cute nito na gusto ang sports maski ligwak dito, kaya enjoy ang binata sa cuteness overload. Nagpatuloy ang laro kung saan lahat lalaki ang nanalo sa first round, habang natalo ni Raite si Natsuki sa second round. Sa finals ay marami pang sinasabi si Tatsuya bago ang laro, subalit sa huli ay natalo ito pagkatapos ng matinding sagupaan nila ni Raita. Agad nagmungkahi si Tatsuya na lumipat sa ibang laro, na medyo nagpakaba sa binata dahil gusto na sana magpahinga. Sinabi ni Sakura na pabayaan na lang ito na sinang-ayunan ni Raita at Nanase, sinabing ang close friendship ay hindi na nagdedemand ng pakikasama. Dahil dito naisip ng binata na hindi pa nagkaroon ng ganun katatag na koneksyon maliban sa pamilya. Kasunod nito, may pakampay ang mga ito para sa mas matatag na pagkakaibigan. Nagkaroon ng kulitan ang girl powers kung sino ang cutie, habang pinuri ni Raita ang binata na nakayanan silang sabayan sa laro kahit hindi atleta. Sinegundahan ito ni Sakura at Tatsuya na nag-alok na sumali ito sa sports, subalit sagot nito na mas prioridad ang maghanap ng part-time dahil walang pera. Mula dito,
Nagtanong si Nanase kung gusto nitong tingnan ang pinagtatrabahuhan sa malapit na kinagulat ni Hakari. Binunyag ni Nanase na wala pang pinagsabihan kahit sino, sinabing sa Maris Cafe nagtatrabaho na napuntahan na minsan ni Sakura. Ayon dito na mataas ang pasahod at mabait ang boss, sabay tanong sa binata kung gusto nito, sinabing pupunta muna doon at saka pag-iisipan. Nang bigla naramdaman nito na nagselos si Hakari, na sinabi ngayon sa bestie na madaya ito dahil di pinaalam sa kanya pero kay Natsuki Goods agad. Nagakala ang binata natin na baka dahil type siya ng bestie ni Crush, subalit nang sabihin nito na timing lang ang pagsabi ay ligwak ang assuming. Nang lumabas si Natsuki para kumuha ng tubig, biglang lumapit si Raita at nagtanong kung ayaw nito kay Tatsuya. Natigilan ang binata bago nagtanong kung ba't iyon ang palagay ng kaibigan, sinabi nitong matatag na ang samahan subalit ni hindi pa ang mga ito nakita mag-usap ng personal. Nagtaka ang binata na malayo ang kaya nitong basahin, saka tinanong si Raita kung ano ang tingin nito sa kanya. Ayon dito na mukhang takot ang binata kay Tatsuya, inamin nito na parang ganoon matapos ang alaala ng pagputol nito ng pagkakaibigan nila noon. Ganun pa man, pinaliwanag nito na hindi kasalanan ni Tatsuya at sisikapin ayusin ang samahan nila, nag-request na kung maaari ay wag na itong sabihin sa iba. Pumayag si Raita at sinabing curious lang naman pero walang balak makialam sa buhay ng iba, at binigay ang tiwala sa binata na maaayos nito ang kanilang gusot. Dahil dito, napahanga si Natsuki at napagtanto na hindi lang sa looks naloloka ang kababaihan dito, kundi dahil sa may likas na kabutihang loob din. Matapos ito ay tinungo ng grupo ang basketball court kung saan muling naalala ng binata ang nakalipas. Sa pagpasa ni Raita ng bola, dito na naalala nito ang panahong nagpa-practice mag-isa kahit di kasali sa starters noon. Maging sa college ay nagpatuloy ito sa pag-shoot ng bola, kaya kahit nag-aalangan sa una ay pumasok ang tira dahil naramdaman na nasa zone siya. Nakascore ito sa puso ni Crush habang napanganga ang iba, at sa pagpasok ng ikalawang tira ay nagpasalamat na pinalakas ang katawan. Automatic naging fangirl si Sakura nito kaya napinsala naman agad ang mahinang nilalang, na inalok ng fangirl na sumali sa basketball club ni Tatsuya. Natigilan si Tatsuya sandali, bago sabihin na nais munang subukan ang galing nito sabay hamon ng one-on-one. Agad tinanggap ng binata ang hamon para malampasan ang trauma noon, at sinumpa na tatalunan si Tatsuya sa duelo na ito. Dalawa agad ang cheerleader ng binata kaya nainggit ang isa, habang sa isip nito ay kailangan ma-impress si Hakari anuman ang mangyari. Sa nakaraan ay lagi itong nakatingin sa galawan ni Tatsuya at nagsanay, kaya naman ngayon ay nagpamalas ng deadly crossover na talagang nagpagulat sa madla. Nang si Tatsuya na ay alam na nito ang galawan kaya natapok ang bola, dahil naging practice mate noon nito ng 3 taon. Alam nito na hindi kaya si Tatsuya kung 3rd year na, subalit ang 1st year na version nito ay walang palag sa Uncle Drew move na ito. Dahil 1 point na lang talo na, tinodo na ni Tatsuya at mabilis na ka-score ng puntos. Sa kabila nito, tumingin lang ang binata sa Crush para kumuha ng lakas ng loob dahil determinado manalo sa laro at sa puso nito. Sa nakaraan ay marami itong kapalpakan pero ni isa ay walang naglakas loob na bully siya. Iyon ay dahil sa kanilang team captain na si Tatsuya na naging tagapagtanggol nito. Ito din ang dahilan kung bakit kahit paano ay di naging ganun kasama ang teenage life, kaya nagpapasalamat pa din dito ng lubos. Agad nitong natapik ang bola at saka nagtapatan para sa kanyang winning shot. Ang dahilan ng takot nito kay Tatsuya ay dahil sa sobrang galing nito, na sa layo ng agwat ng kanilang talento ay naisip na di karapat dapat maging kaibigan nito. Ngunit, sa pagkakataong ito ay determinado na i-close ang gap, talunin ito at maging tunay na magkaibigan. Dahil malayo ay agad pamukol ng 3 ang binata, at sa pagpasok noon ay napagbayad ang mahinang depensa ng ace player. Napangiti si Hakari kasabay ng iba pa, habang di napigilan ni Sakura ang pagiging fangirl. Lingid sa kaalaman ng lahat, dito din pala magsisimula ang rivalry ng dalawa sa pag-ibig. Ilang araw ang nakalipas, makikita ang binata sa Maris Cafe na ikalawang araw na palang nagtatrabaho dito. Matapos may mag-order ng isang dish, mabilis iyong niluto ng binata sa propesyonal na paraan, kaya napahanga dito si Kirishima. Tinanong nito ang binata kung mayroon ng experience, sumagot ito ang unang beses nagtrabaho ng ganito at nakasanayan lang magluto sa bahay. Dahil dito,
Namangha si Nanase dahil kinailangan pa ng isang buwan bago maabot ang ganitong level sa trabaho. Noong nag-aaral pa sa college nag-part-time bilang kusinero si Natsuki, at ni-level up nito ang cooking skill sa pamamagitan ng pagluluto sa bahay. Maya-maya, dumating sina Sakura, Reita, at Tatsuya kung saan binati ito ni Nanase sa propesyonal pa rin na paraan. Samantala, kabado ang binata sa isip na baka magkalat ang mga ito, dahilan para magtampo si Sakura sa ekspresyon nito. Tinanong ito ng dalaga kung hindi masaya na makita ang grupo, subalit sa loob-loob nito ay nais makitang masaya ang binata dahil sa presensya niya. Napilitan sumagot ng oo ang binata at kakikitaan na may interes talaga dito si Sakura. Matapos magpakuha ng picture ay kumuha naman ito ng isa para sa buong grupo, saka sinendi yon sa GC para asarin si Hikari na hindi nakapunta dulot ng mahigpit na curfew. Pinost din ito ni Nanase sa Insta, kaya nagulat ang binata na kahit tahimik ay may soft side din pala ito. Kasunod nito, isa-isa nang nag-order ang tatlo at pinaluto iyon sa binata na confident naman sa kanyang kakayahan. Matapos iyon ay inihain na sa tatlo, na kapwa na sarapan sa kanyang niluto. Nonchalant nagpasubo si Sakura kay Tatsuya, subalit tumanggi ito dahil di kaya ang cuteness ng nagugustuhan. Kinabukasan, nagtipon ang grupo para pag-usapan ang midterm exam sa sunod na linggo. Binalaan ni Reita si Sakura na mahirap ang pagsusulit na ito, at kung bumagsak ay kailangan umulit at ipasa iyon para di matanggal sa club na sinalihan. Sa puntong ito ay nagmungkahi si Tatsuya na lumabas para mag-relax, subalit syempre tinanggihan ng grupo at napag-alaman na ligwak ito at si Sakura sa aralin. Nagmungkahi si Reita para sa isang study session, at agad sinamantala ng ating binata ang pagkakataon para tulungan si Crush sa aralin. Napangiti naman ito dahil doon, at sapat na iyon para maipadala ang binata sa kalangitan. Sunod nagpatulong dito si Sakura at sa di inaasahan, nagkalapit ng husto ang mukha ng dalawa dahil sa tutoring session. Nang mapansin ay agad nagkahiyaan ang mga ito, habang pabirong sabi ng nagseselos na sa pribado ang mga ito maglambangan. Nagpatuloy ang study session ng grupo hanggang sa magmakaawa sina Tatsuya at Sakura na ituloy ito sa weekend, kung saan pumayag naman ang iba pa. Nasambit ni Sakura na mabait si Natsuki, subalit binaliwala nito dahil sa mapait na nakaraan, sinabing magkakaibigan sila kaya normal ang tumulong. Dahil dito ay nasabi ni Sakura na may pagka-cringe din pala ito na kinahiya ng binata, kaya nakahirit ang isa na sa totoo ay cool ito pag ganon. Nagresulta ito para sa heart check ni Tatsuya na tinanong ang binata kung may gusto kay Sakura, at dahil lakas loob nitong sinabi na si Hikari ang gusto ay nakaramdam ng ginhawa. Tinanong ito ng binata kung sino ang nagugustuhan, mariing sinabi na wala kaya nakumpirma natin na siya ay isang torpe na gusto itago ang feelings. Kinabukasan, nagpunta ang buong grupo sa kainan at nagkataong naroon din si Mayuri kasama ang kaibigang si Serika. Mabilis inihanda ni Sakura ang upuan ng binata na sa tabi niya, kaya nakaamoy si Mayuri ng minatamis. Mula dito, binigay ni Natsuki ang review paper sa dalaga na hinangaan ng lahat, dahil kailangan ng mataas na antas ng karunungan para magawa ito. Lingid sa kaalaman ng mga ito, basic na ito sa binata dahil naranasan na mag-tutor dati sa past life. Pinasalamatan ni Sakura ang effort nito at sumumpa na papasa siya, at habang selos na selos ang isa ay nagdamove si Mayuri. Manhid itong bida natin na susubukan ibunyag na matalino talaga ito, kaya ayon at nakatikim ng sipa sa kababata. Maya-maya pag-alis ni Sakura, binunyag ni Mayuri sa binata na laging ito ang bukang bibig ni Sakura at parang na-in-love kung kumilos. Banat nito na pwede maging tulay kung gusto ng binata na jawin ito, at habang ito naman ay napapaisip ay saka dumating si Sakura. Nagpalusot ang binata na pinag-uusapan lang ito dahil curious kung paano ito sa practice, kaya ikinatuwa ng dalaga ang pagpapakita nito ng interes. Habang pauwi, sinabi ni Mayuri na nagiging maganda ang takbo ng high school life nito, pero tumanggi at sinabing gustong gawing makulay ang buhay kabataan ngayon. Siyempre hindi ito makuha ng kababata, at sa halip ay sinabi sa binata na may problema ito. Nagtanong ito kung ano iyon ngunit giit ng dalaga kailangan ito mismo ang makaalam, nagresulta para mapaisip ito tungkol doon kinagabihan. Maya-maya nakatanggap ito ng tawag mula kay Hikari, at lintik naman talaga kilig ang marupok sa good evening lang. Napatanong ang dalaga kung may napansin ito kay Tatsuya,
sapagkat mukhang kakaiba ang mga kinikilos nito ng mga nakaraang araw. Tinanggi ito ng binata at sinabing wala namang napansin pero siniguro na mamatyagan ito para sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, naganap ang midterm exam kung saan matapos ito ay diretso agad ang grupo sa karaoke. Para sa binata ay bagong karanasan ito, sapagkat magaling man siya noon sa pagkanta ay lagi naman mag-isa pumupunta. Nang oras na nito ay kumilos agad si Sakura na nag-request ng duet, pagkat pareho ang mga ito ng type na banda. Kabado ang binata dahil 7 taon na nang huling kumanta, subalit nang magsimula na ay napasing-along ang grupo sa ganda nito. Feel na feel ito ng binata kaya tumahimik si Sakura, na sa sobrang ganda ng boses nito ay literal na pangangaang madla, habang di na may pinta ang mukha ng isa sa sobrang selos. Pagtapos nito ay nagpalakpakan ang lahat, habang hindi pa rin makapaniwala si Tatsuya. Samantala, dahil sa ganda ng moment ay mas nagpakita ng motibo si Sakura sa binata, dahilan para bagsakan ni Tatsuya ng pagkadismaya ang mesa at umalis sa silid. Sinundan ito ng binata at tinanong kung anong problema, sumagot ng wala at kung maaari ay iwanan na muna siya. Nagpumilit ang binata kaya dito na sinigawan ito ni Tatsuya, sinabing hindi nito maiintindihan ang nararamdaman niya dahil Superman. Tanong ng binata kung perpekto ba talaga siya sa paningin nito, may diin itong sinabing oo saka humingi ng paumanhin at umalis. Dito na dumating si Reita at ipinaliwanag na nagseselos ito sa binata. Mula sa pagkatalo sa basketball, sa study session, sa pagluluto nito, at sa pagkanta kanina ay nagmukhang perpekto na umakit naman kay Sakura. Napatanong ang binata kung anong kinalaman ni Sakura dito, niliwanag ni Reita na obvious na may gusto si Tatsuya dito kaya malalim ang selos. Ayon pa dito na malakas lang tingnan si Tatsuya sa panlabas, habang tila na depress ang binata pagkat ang totoo ay idol ito kaya di maintindihan kung bakit ito magseselos sa kanya. Sinubukan pagaanan ni Reita ang loob nito at sinabing wala itong kasalanan, subalit sa isip ng binata ay alam na nagkamali, lalo't mula noon hanggang ngayon ay hirap basahin ang nararamdaman ng iba. Kinabukasan, naging malamig si Tatsuya sa grupo at habang nagtatanong ang kababaihan ay nanatiling tikom ang bibig ng dalawa. Nanatili ang distansya ni Tatsuya na nagresulta upang unti-unting maghiwalay ang grupo, kaya doon ay naisip na ng binata na bumabalik na siya sa dating malungkot na buhay kabataan. Sa oras ng exam result ay nagtop ang binata, habang nagpasalamat si Sakura sa tulong nito dahil pumasa. Samantala, dumami pa ang fangirl ng binata kaya agad nag-alok itong isa na lumabas ang grupo, subalit tumanggi ang binata sa isip na baka lumala pa ang sitwasyon at umalis. Maya-maya lang naglakad na ito sa ilalim ng malakas na ulan, puno ng pagsisisi na piniling ibalik ang kanyang nakaraang kabataan. Sa gitna ng pagkalito at kawalan ng direksyon ay lumitaw si Mayori at pinayungan ito, nais malaman kung bakit ang top student sa klase ay nasa pinakamalungkot nitong sandali. Bagamat pinili ng binata na lumayo na lang total basa na, minabuti pa rin kunin ni Mayori ang bag nito para di mabasa ang mga gamit. Pinaalala nito na partner in crime sila kaya tutulungan ito sa planong gawing makulay ang teenage life, subalit malamig sinabi ng binata na hindi na nito kailangan mag-abala pa. Matapos maligo pagka-uwi, nagulat ito nang makitang nasa loob na ng kanyang silid si Mayori. Sinabi ng dalaga na ang silid ay nananatiling pareho pa rin gaya ng pumunta dito noon, at ang tanging pagkakaiba lang ay puno na ito ng mga pang-nerd na manga. Dahil sa hiya ninais ng binata na kunin iyon kung saan naman sumigaw ang loka na may nanghahalay sa kanya. Sagot ng binata na kung gusto nito na tusukin talaga, subalit ayon sa dalaga na wala itong lakas ng loob para doon. Nagsimula itong kumuha ng litrato bilang remembrance kaya nag-alala ang binata, subalit siniguro ng dalaga na hindi e-post sa Insta dahil baka magduda si Reita. Kasunod nito, napag-alaman ng binata nag-skip ulit ito sa basketball practice. Ayon dito na sa nakaraan ay nag-focus mag-review, at dahil nag-top 8 lang ay napagtanto na magagaling ang mga estudyante dito. Talagang nakakagulat ang pag-top ng binata, saka tinanong ito kung para iyon sa planong makulay na teenage life at inamin naman nito. Kasunod nito, binunyag ni Mayori na hindi lang ito ang pinunta dito dahil nag-aalala rin sa kakaibang mga kinikilos ni Sakura. Tinanong nito ang binata sa nangyari, subalit nang makitang nabigatan ito ay hinaplos ang ulo pampakalma. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa binata noong pinapatahan ng kababata dahil iyakin,
kaya dulot ng hiya sa sarili ay kinondena iyon. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil hindi nakatulong dito noon sa mid-school, subalit giit ng binata na siya ang lumayo at wala itong kasalanan. Mula dito, naalala ng dalaga ang mga panahon kung saan ligwak at napaka-nerd ng binata sa mga bagay-bagay, at matapos nitong sabihin na okay lang magpakatotoo ito ay naiyak na nga ang binata. Kinabukasan, lakas loob itong nagpasya na harapin si Tatsuya upang pag-usapan ang isyu. Sa kabila ng pagtanggi ni Tatsuya iginiit ng binata na magkakaibigan pa rin sila, kaya tigilan na nito ang drama at humarap sa problema bilang lalaki. Dito na inamin nito na nagseselos sa binata, isang damdamin na ayaw iparamdam sa isang kaibigan kaya't pinili na lang lumayo. Nang aalis na sana ito ay dito na nagtanong ang binata kung dahil ba ito sa pagiging close niya kay Sakura. Mula dito, tuluyan ang inamin ni Tatsuya na may feelings na kay Sakura sa mid-school pa lang, subalit hindi alam kung paano lalaban sa isang Natsuki. Sa paghahambing sa sarili at sa binata ay naramdaman na napag-iwanan, dahil maski sa basketball na pinakamagaling siya ay tinalo pa din ng binata. Gayunpaman, lakas loob sinabi nito na siya ang problema dito at walang kasalanan ang binata, kaya wag itong humingi ng paumanhin. Sa di inaasahan, sinigawan ito ng binata na masyado itong hanggal para maniwala na wala siyang mga kahinaan. Sa isang flashback, nakatikim ng unan ang binata sa kababata matapos marinig ang kwento dahil sa kadrimahan nito, gayong si Tatsuya ang may kasalanan dahil di lalaki kung kumilos. Ayon dito na walang kontrol si Tatsuya sa kung sinong babae ang pwedeng maging close dito. Siguradong wala itong kasalanan sa nangyayari, kaya dapat lang naiwasan nito ang paghingi ng tawad. Ngayon ay diniin ng binata na duwag ito at buksan na ang mga mata, dahil walang sino man ang isinilang bilang perpekto. Inamin nito na kinailangan lang kumilos ng maingat at sumunod sa plano, upang mapanatili ang magandang imahen sa mata ng madla. Nakikita lamang nito ang bunga ng kanyang pagsisikap, at wala itong dahilan para magselos kaya harapin na siya nito. Sa kabila nito, nanatili ang pagdududa ni Tatsuya at sinabing masyadong flawless ang galawan ng binata, subalit sagot nito na ganoon din naman ito, isang tao na masaya kasama at madaling makahanap ng kaibigan di kagaya niya. Mula sa payo ni Mayori, sinigaw nito na isa siyang nerd yutako na nagpapanggap lang na cool. Kasunod nito, dito na pinakita ng binata ang nerd at matabang sarili na talagang nagpagulat kay Tatsuya. Sinungkit pa nito ang gilid at nakita doon ang waifu ng loko, kaya kumbinsido na ito na di perpekto ang binatilyo. Inamin ng binata na idolo talaga ito at lahat ng mga pagseselos nito sa kanya ay kanya dapat, dahil siya ang tunay na naiinggit dito. Pinabalik nito si Tatsuya sa grupo at sinabing kung gusto si Sakura ay kunin sa kanya, at kung natatakot ba raw ito sa gaya niyang nagpapanggap lang na cool. Sinabi ni Tatsuya na masyadong mayabang ito para sa taong nagpapanggap lang, na parang palason at tumagos naman sa binata. Giit nito na isa siyang talunan na walang kaibigan noon, at nagsikap lamang na matuto ng ilang bagay pero di ibig sabihin na perpekto na. Dagdag pa nito na tigilan na ng kupal ang pagiging supot at harapin siya, dahil hindi ganon ang Tatsuya na kanyang kilala. Ganun pa man nag-aalala ito kung ano ang sasabihin kaya nagbiro ang binata, na aminin lang nito na gustong-gusto si Sakura at nagselos sa kanya kaya umalis sa grupo. Sa di inaasahan, biglang bumukas ang pinto at nagsihulog ang mga martes na kanina pa pala nakikinig sa mainit na usapan ng mga ito. Habang parang ewan ang dalawa, friendzone ang hatol ni Sakura kay Tatsuya na talagang napaslang sa pinsalang tinamo. Nais pagaanan ng dalaga ang loob nito subalit pinigilan ni Reita, dahil baka mapaslang ito ng 2 beses. Samantala, pinuna ni Nanase ang pagpapanggap ng binata na nahiya sa sarili ngayon. Sinubukan itong i-cheer ni Crush pero sinabing okay lang, subalit nang hingin ng mga dalaga na makita ang chubby picture nito ay kabado malala. Biglang umapaw ang curse energy ni Tatsuya at nagsimulang magsisihan ang dalawa, dahil sa kahihiyang inabot ngayon dulot ng mga kadermahan. Matapos kumalma nito, sinabi ni Tatsuya kay Sakura na hindi pa sumusuko sa kaumalis, at nagpakilig iyon sa dalaga at pati kay Hakari. Kinagabihan, nilibre ng kape ng binata ang kababata bilang pa-thank you sa tulong nito. Naalala nito ang pag-reassure ng kababata na kahit hindi magustuhan ng iba kung sino siya, ay palaging gugustuhin nito pero syempre bilang isang kaibigan lang. Samantala, sa panig nito Sakura na pagtanto nito na sa iba nakatingin ang mga mata ng binata,
matapos tahasang sabihin kanina na kunin siya ni Tatsuya sa kanya. Isang araw, habang naglilinis sa kafe ay narinig ni Nanase ang isang pamilyar na kanta gamit ang piano. Sinabi nito sa binata na natuto magpiano 3 taong gulang pa lang, kaya na-excite ito na makita tumugtog ang dalaga balang araw. Kasunod nito, dumating si Mayuri para ipaalam sa binata na gusto pag-usapan ang isang love strategy, at sinabing aantayin na lang ito para sabay umuwi. Napansin ni Nanase na close ang mga ito kaya tinanong ang binata kung magkasintahan, tinanggi nito subalit ayon sa dalaga na girlfriend lang ang naghihintay para makasabay ito umuwi. Habang pauwi, pinuna ng binata ang pagpapagabi ng kababata bago umuwi lalo't babae ito, ngunit nainis ang dalaga at sinabing gusto lang naman tulungan ito para magkaroon ng experience sa paghatid. Agad naging kamatis ang marupok, kaya nagpaalala si Mayuri na hindi ito pwedeng ma-inlove sa kanya dahil may Reita na. Ayon dito na dahil tapos na ang drama sa grupo ay ito na ang chance para mag-advance sa love life, kung saan matapos alalahanin ng binata ang mga nangyari ay nabuo ang kagustuhan na makapuntos kay Hakari. Iminungkahi ni Mayuri ang isang double date sa pagitan nilang apat, at bagamat di kumbinsido ang binata dahil sa katorpehan, ay naniniwala si Mayuri na magandang strategiya iyon para makuha ang puso ng kanilang gusto. Kinabukasan, sinamahan ng binata si Hakari sa library at nang makahanap ng tiyempo ay binuksan ang usapin tungkol sa movie ng Hero Detective. Lakas loob nitong tinanong ang dalaga kung gusto iyon mapanood magkasama, nagulat ito pero pumayag ngunit alam ng binata na nag-alangan ito. Nagtanong ang dalaga kung may ibang sasama, nagresulta para maligwak ang ating bida sa isip na baka ayaw talaga nito makasama siya. Nang sabihin nitong sasama si Mayuri ay parang gusto na umayaw ng dalaga dahil gusto siya lang, ngunit matapos sabihin na sasama din si Reita ay nabuhayan ito at sinabing ganun pala. Nag-aalala ang binata na baka bistado na ang feelings, ngunit sinabi ng dalaga na tutulong dito para maging couple sina Mayuri at Reita. Matapos ito, sunod inimbitahan ng binata si Reita at dahil naging smooth ang usapan ay nakaset na ang double date nila. Nang bigla, lumitaw si Sakura para kunin ang gamit na tinanong ang binata kung pupunta nga ba ito sa sinehan. Sumagot itong oo kaya sinabi ng dalaga na gusto sumama, ngunit matapos sabihin ng binata ang genre ay sinabing di ganon ang taste, pero kakikitaan ng kagustuhan sumama dahil sa binata. Alam na ng binata na gusto siya nito, pero dahil si Hakari lang ang laman ng puso ay sinabi kay Sakura na sa sunod na lang sila manood magkasama. Halata ang antisipasyon sa mukha ng dalaga kaya nagdulot ng pag-aalala sa binata. Wala siyang naging romantic experience noon kaya hindi alam kung paano ire-reject si Sakura nang hindi ito masasaktan. Matapos magkwento sa kababata nagpayo itong gumawa lang ng distansya, ngunit naisip ng binata na pagpapaasa ito. Nagalit si kababata at giniit na hindi pa naman kasintahan si Hakari kaya pwede pang ma-develop ang feelings nito kay Sakura. Tinanong nito ang binata kung ano pang kulang kay Sakura na cute at masarap kasama, ngunit sadyang selyado na ang puso ng binata sa kanyang Hakari. Sa huli, nagpayo si Mayuri na basta't hindi pa direkta mag-confess si Sakura ay manatili lang na kaibigan nito. Maya-maya, nagkita-kita na ang apat na sabay bumili ng tiket at namili muna ng damit sandali. Magaling ang acting ni Mayuri gaya sa mga balita ngayon, ngunit sinita ng binata dahil di umaayon sa plano. Buwelta nito na ang binata ang babagal-bagal kumilos sa Hakari niya, nang dumating naman si Reita na sinabing napaka-close talaga ng mga ito. Kasunod nito, hinayla ni Hakari ang binata para mabigyan ng moment ang dalawa. Sunod na nood ang mga ito at bakas ng binata ang saya sa mukha ni Hakari, na binanggit pa ang ilang eksena sa movie habang kumakain. Nagkakaroon na sana ng development ang mga ito nang biglang lumapit ang isang grupo, at pinuna ang pag-hangout ni Mayuri imbes sumama sa optional practice sa basketball. Buwelta ng dalaga na present naman sa regular practice, at halatang hindi maganda ang vibes ng mga ito. Binunyag nito sa tatlo na may kaunting problema lang sa basketball team, ngunit alam ni Reita na nagsisinungaling ito. Matapos maghiwa-hiwalay papauwi, hinayla ni Reita ang binata upang pag-usapan muna sandali ang tungkol kay Mayuri. Sinabi nitong kung may taong sasandalan ang dalaga ay ang binata na siguro, kaya kung maaari ay mas bantayan ito nito sa ganitong sitwasyon. Habang nasa tren humingi ng paumanhin si Mayuri na hindi nasunod ang plano, ngunit siniguro ng binata na naging masaya ang kanilang simula at wala ding dapat ipagmadali.
Nais sanang tanungin ng binata ang tungkol sa senior kanina, subalit pinigilan ng dalaga at sinabing ayos lamang siya. Dahil dito, pumunta ang binata sa court upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng kababata. Pang-MVP ang galawan nito kung saan nang makatapat ang senior ay pinakitaan ng crossover, at tinalo pa ang rivalry ni Chet at Wemby. Sa puntong ito, napansin na ng binata na ang problema nito ay hindi marunong pumasa ng bola sa mga kakampi. Naiisip nito na hindi magiging madali ang pag-ayos sa problema, saka ito nakita ng kababata at pinapunta sa labas. Nang sabihin ng binata na nag-aalala kaya pumunta ay nagalit ang dalaga, sinabing ayos lang siya kaya wala itong dapat ipag-alala. Sunod dumating si Sakura na ipinaliwanag na napili si Mayuri bilang starters, kaya nang mag-skip ito sa optional practice ay nagalit ang senior. Mula noon ay lumayo ang loob ng dalaga sa team, at naiisip ni Sakura na marahil ay naiinggit ang senior dahil kung wala si Mayuri ay ito dapat ang starter. Ganun pa man, idinagdag nito na hindi sama-sama si Mayuri sa optional practice sa dahilan nito na di naman iyon seryoso. Gusto man niyang tumulong subalit mahirap din pakisamahan ang mga senior, kaya nakakapagod magbigay ng effort kung wala naman magandang resulta. Sa kabila nito, nangako ang dalaga sa binata na gagawin pa rin ang best para makatulong at saka umalis. Sunod na dumating si Tatsuya na pinahayag ang inis sa mga nagpa-stress sa Sakura niya, sinabing gustong suntukin ang senior na kaaway nito buti na lang at pinigilan ng binata. Ganun pa man nilinaw nito na maaaring talented si Mayuri, pero hindi din masisisi ang mga senior kung bakit ayaw itong pagkatiwalaan. Kinagabihan, naiisip ng binata na team player ang Mayuri na kilala niya, kaya siguradong may mabigat na dahilan kung bakit di ito pumapasa ng bola kanina. Habang nag-iisip biglang tumawag si Sakura na humingi ng video call, kaya lito di taranta ang binata na nag-ayos muna ng pagmumukha. Sa pagbukas ng tawag inamin ni Sakura na kabado siya dahil first time mag-video call sa isang lalaki, kung saan naging kamatis na din ang binata at sinabing ganun din siya. Nang kulit ang dalaga na baka hindi ito sanay makipag-usap sa babae na kinahiya nito, saka nagtanong kung bakit tumawag ang dalaga. Sinabi nito na gusto lang umano makita ang pogi nitong mukha kaya napinsala ang marupok. Dahil sa init ay binuksan ng dalaga ang fan na nagresulta naman para masilip ng binata ang chocolate heels nito. Napachant na ito ng purify what is impure, nang sabihin ng dalaga na gusto itong makita dahil mabilis makapag-charge ng energy. Sambit ng binata na kung ganun ay titigan siya nito hanggang magsawa, saka inamin ng dalaga na napag-alitan lang ng senior matapos magmungkahi na ayusin ang gusot nila ni Mayuri. Una nitong kinausap si Mayuri subalit tumanggi sa tulong, kaya nalulungkot ito na parang di mapagkatiwalaan ng isang kaibigan. Dito na natauhan ang binata na kailangan ng ayusin ang lahat, kaya hiningi ang tulong ng dalaga para sa plano na mabilis naman nitong pinayagan. Kinabukasan, pinuntahan nito si Mayuri sa labas ng silid-aralan at pinasama sa kanya, sinabing gusto itong turuan kung ano ang tunay na basketball. Pagdating sa court ay binigay ni Sakura ang sapatos kay Mayuri, at binunyag ng binata na ito din ang magiging referee sa kanilang one-on-one. Pinuna ni Mayuri ang kawalang experience ng binata sa basketball, pero ayon naman sa binata na kung natatakot ito ay umayaw na lang. Nag-init si kababata, habang naglagay ng kondisyon ang binata pag natalo siya ay pwede gawin ng kababata ang naisin sa kanya, pero kung manalo ay sasabihin nito ang lahat ng nangyari. Confident si Mayuri na ilalampaso ang kababata, subalit sa isang flash forward ay dineklarang wagi si Natsuki. Hindi ito makapaniwala, habang agad hiniling ng binata na tuparin nito ang napag-usapan at hayaan na makatulong siya. Halatang gusto pa din umiwas ng dalaga, kaya pinaalala ng binata na lagi din naman siya nitong tinutulungan kapag may problema. Sinabi ni Mayuri na magkaibigan lang sila at walang kasunduan na kailangan tumulong sa isa't isa, ngunit mariing sabi ng binata na kaya nga sila magkaibigan para matulungan ang isa't isa. Sinigundahan ni Sakura ang binata, kaya sinabi ng dalaga na ang pagtanggap ng tulong ay pagpapakita ng pagiging mahina. Alam nito na hindi siya malakas ngunit gustong ipakita na malakas siya, isang bagay na naiintindihan ng binata. Mula dito, pinawalan ni Pogi ang romantiko move kahit nakatingin si Sakura, habang naantig si Mayuri sa pagiging maginoo nito at nagkwento na nga. Inamin nitong may malaking problema at naiiyak na humingi ng tulong sa romantiko, na agad naman nitong pinayagan.
Nasarapan ang bida natin kaya sinabihan ng kababata na bumitaw na, at sa pagpapahayag ng selos ni Sakura ay inasar pa ni Mayuri na sorry dahil siya ang gusto ni Natsuki. Nakiusap ito na wag na ulit iwan ng binata gaya ng pagputol nito ng koneksyon noon, humingi ito ng paumanhin subalit sabi ng dalaga na okay na lalo't ito na mismo ang nais tulungan siya ngayon. Mula dito, kuwinento ng dalaga na nagsimula ang lahat matapos mapili bilang starter, kung saan dahil first year pa lang ay naisip na malaking achievement iyon kaya medyo tumaas ang lipad. Kung kaya, isang araw habang kukunin sana ang gamit ay narinig na pinagtsismisan ng mga senior, ang tungkol sa pagiging mayabang nito. Naisip nito sa una na wala lang yon, ngunit nang mag-practice na ay saka nagumpisa na di pumasa ng bola dahil sa trust issues. Dito na nagumpisa ang tensyon sa pagitan nito at ng seniors, at pinasundan ng dalaga ng pag-skip sa mga optional practice. Humingi ito ng payo sa binata, na nagmungkahi na kailangan muna nito maibalik ang pagtitiwala na pumasa ng bola. Madali lamang naipasa nito ang bola sa binata, subalit ng si Sakura na ay automatic tapon ang sabaw. Hindi nito maintindihan ang sarili ngunit siniguro ni Sakura na suportado ito, kaya makalipas ang ilang oras ng passing sessions ay naibalik ng dalaga ang tiwala para pumasa. Sinabi ng binata na ang hamon ay magsisimula sa pagpasa sa senior, kung saan inamin ng dalaga na medyo natatakot pa din lalo't minsan nang siniraan siya ng mga ito. Alam ng binata ang nararamdaman nito base sa experience sa past life, kaya ipinarinig dito ang salitang susuportahan kita, na mga salitang hindi niya narinig noon. Hindi na nito kailangan magmukhang matapang sa harap niya dahil handang harapin lahat ng problema nito, kung kaya nahiya ang dalaga sa cringe at pinasalamatan ito ng may ngiti. Ikinaselos ito ni Sakura at pinanto ang pag-enjoy ng dalawa sa sariling mundo na parang wala lang siya, pero matapos lang ang maikling pagsuyo ng dalawa ay naayos din ang lahat. Kinagabihan, agad ipinagbalita ni Mayuri sa binata na maayos na ang lahat at nagawa na ring maipasa ang bola sa senior, kaya sa wakas ay napanatag ang loob nito. Nang bigla, dumating ito sa bahay mismo ng binata at pinalabas ito para mag-usap ng personal, dahilan para manggasar si Namika na paanong nakashoot ng tres ang kuya sa isang chicks. Magkababata man sila subalit sa mid-school ay nalimutan na ang isa't isa, at napaka-nerd pa umano ng kuya na mukhang talunan. Habang naglalakad, muling nag-alok ang binata na ihatid ito dahil gabi na. Pa-suspense naman ito ngunit gusto lang pala mag-request na pumunta ang binata sa laro bukas, na syempre pinayagan agad nito. Kinabukasan, makikita na ang binata sa courtside at labis ang tuwa ni na Mayuri at Sakura na makita ito. Sa umpisa ng laro ay ipinamalas ni Mayuri ang galing sa pagpasa, saka kinumpronta ang senior na ipapasa ang bola at nagresulta sa isang matinding bakbakan na may finals intensity. Sa huli ay nagawa ng mga itong manalo dala lamang ang 2 puntos na kalamangan, kaya nagdesisyon ang binata na umalis na dahil okay na ang sitwasyon. Sa isang flash forward, makikita ang binata na inaante ang pagdating ng kadate na si Sakura para sa Tanabata Festival. Kamakailan ay nag-usap ang grupo tungkol sa pagdiriwang, pinasundan ni Sakura ng pagtanong sa binata kung pwede ito makasama sa araw na iyon ng sila lang, at inaasahang pumayag ang marupok. Agad nagkahiyaan ang mga ito at sunod naglakad na parang mga timang saka nagtanong ng dalaga kung maganda ang suot, bagay na confident naman inamin ng binata. Matapos ang ilang sandali nag-request si Sakura na bumili ng matamis, kung saan matapos nitong punahin ang binata sa mga pagtitig dahil nakakahiya, ay agad ding binawi at sinabing gusto talaga itong tumitig pero wag lang magpahuli. Enjoy ang binata sa cuteness nito, at matapos makabili ng matamis ay tinanong ni Sakura ang binata kung may gusto itong kainin. Naalala nito na may okonomiyaki stall ang pamilya ng dalaga kaya iyon ang binanggit, ngunit sagot nito na hindi pwede kaya nagtanong ang binata kung bakit. Sinabi nitong okay lang kung siya, kaso baka mapagkamalan sila ng mga magulang, kaya sa halip ay hinaya ang binata ng yakisoba. Pagkaupo sa isang bench ay inalok ng dalaga ang kalahati ng yakisoba sa binata. Napaisip ito ng indirect kiss, inisip na mature na si Sakura sa mga ganito kaya kumain, ngunit mali ang akala niya dahil napinsala ang dalaga sa indirect kiss at nagpalusot na bibili ng inumin. Sa pagpapatuloy ng lakad ay humawak ang dalaga sa shirt ng binata dahil baka mawala umano, saka tinuro ang isang shooting gallery para masubukan. Nagyabang ang binata na basic lang ito pero umatras nang maalala na di siya gamer,
ngunit sa huli ay wala nang nagawa matapos hamanin ng dalaga. Sa huli ay nakatama si Sakura ng isa dulot ng swerte at ibinigay ang napanalunan sa binata, na nangako na bibilhan din ito ng kapalit. Muntik nang mabangga ang dalaga kaya mabilis kumilos ang romantiko, at ang paglalapit na iyon ay naging dahilan para maging komportable sa isa't isa at maset ang mood. O pag-ibig na marupok ang romantiko natin ay hahalik sa dalagang sa kanya ay may gusto, na kundi dahil sa imahen ni Hakari na iniibig na noon pa man ay naituloy iyon sigurado. Inamin ni Sakura na alam ng ito ay may ginugusto, kaya sa halip ay nag-alok na magsulat ng hiling sa Tanzako. Palihim na sinulat ng dalaga ang hiling, samantala gaya sa inaasahan ay humiling ng the best na buhay kabataan ang binata. Nang isasabit na ng mga ito ang papel ay biglang nagbago ang isip ng dalaga, at gaya sa binata ay humiling ng isang makulay na teenage life. Sa pagpapatuloy ng lakad, dito na gumamit ng secret technique si Sakura, at hindi naman tumanggi ang binata hanggang maabot ang bahay ng dalaga. Nagpaalam na ang mga ito at halatang ayaw pa bumitaw ni Sakura, kaya saglit huminga ito ng malalim para sa isang love-breathing attack. Kumilos itong singbilis gaya ni Zenitsu at ipinatama ang mainit na halik, na dahilan para magtamo ng sure hit effect ang ating romantiko. Sinabi nitong ito ang paraan para magtapat ng emosyon na hindi magawang sabihin, at kahit pa alam na may mahal ng iba ang binata ay hindi pa sumusuko sa laban, at aantayan ang oras na ito na mismo ang mahuhulog sa kanya. Dito na ito umalis at iniwan ang binata na hindi pa makagamit ng reverse curse technique, habang sa malapit ay naroon pala si Mayuri na nakita ang lahat at nagseselos pa yata romantically.